Village, it is with great joy and excitement to greet you on this amazing first Sunday of August here only at the Avenue Village. So truly we are blessed and we've been poured out of grace by God for the past first half of 2024. And together as a village, let's continue to hope and to share new stories of faith and God's goodness for the next 6 months of this year. Actually, Ate Love, that's so sweet to hear new stories of hope and God's goodness sa buhay natin for the next months of this 2024 kasama ang ating mga ka-village. Good afternoon, village! It is indeed our joy to welcome everyone as we aim to encounter Jesus this afternoon. Kaya naman to awaken para magising yung village spirit of love natin. Why don't you look at the person beside you or yung sa taong nasa likod mo and greet him or her a happy Sunday. Sige po, happy Sunday, Ate Love. Happy Sunday, Dayan. Also, Ate Love, we want to extend our greetings sa mga kasama nating or online viewers right now who are watching us to this afternoon. So hello po sa ating mga online viewers. Welcome po sa ating online praise and worship gathering. And together, let's be a hope through in sharing our official YouTube channel link sa ating mga kaibigan, family, and even sa ating mga loved ones. That's right, Dayan. So Village, we encourage everyone to continue being unashamed by simply sharing our official YouTube channel to our families, friends, and loved ones. Alam mo, Dayan, nakakatuwa at nakakakilig lang isipin na ang Panginoon, so for the past months of 2024, kumusta naman, Dayan, yung first half of 2024 mo? Kumusta yung journey, yung paglapit sa Panginoon? Alright, so ako, Ate Love, personally, yung first 4 months ko this year is okay naman, masaya, napaka-smooth ng journey, but pagpatak ng 5th month, yan, pumasok yung different church activities and thankful ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon because personally, I was involved in different church activities. At dun sa mga activities na yon, sa mga community service that we had, nandun naranasan namin yung pagkilos ng Panginoon, syempre. Kaya salamat sa Panginoon. And of course, sabi ko nga last time at sa mga kausap ko kanina, yung journey hindi lagi yung masaya eh. Hindi laging smooth, hindi laging patag yung dinadaanan. Within 6 months, this past 6 months, I also experienced rejections and pain. Pero sabi ko nga, hindi naman masakit ma-reject sa part ko kasi nung time na yon hindi pa naman talaga ako ready or hindi ko naman talaga pinagpe-pray yung bagay na yon. Kaya kaya yun, thankful pa din ako sa Panginoon kasi parang I just tried new things kasi, Ate Love. Parang maranasan ko lang ano yung process nito, paano ba to gawin. Kaya hindi naging masakit yung rejection na yun. But then again, salamat pa din sa Panginoon kasi nandun yung pagsama niya. How about you, Ate Love? Ayan, nakakatuwa naman, Dayan, kasi ikaw, fresh graduate and you're trying new things. Pero, syempre, nakadepende pa rin sa kalooban ng Panginoon. So, ako naman, sa first half of 2024, grateful dahil ang Diyos naman ang palaging sumasama. So, ayun nga, just a quick sharing, just yesterday, I had the opportunity na makapag-apply po as a cabin crew sa Cebu Pacific. Ayan. So, nakakatuwa po ang Panginoon dahil He gave this opportunity and I've been praying for weeks for this. So, sabi mo nga kanina, hindi masakit kasi hindi mo naman hilingi, hindi mo niluhod sa Panginoon. Pero may mga bagay sa buhay po natin na kapag hiningi po natin, talagang ipinag-pray po natin sa Panginoon at hindi po ibinigay, ay masakit. Ayan. So just yesterday po, I also experienced rejection, Dayan. At masakit pala na ma-reject ka. Parang isipin mo, ano yung kulang, ganyan. Pero, salamat sa Panginoon kasi when I was praying po sa Panginoon for this job, dinadala po ako ng Panginoon sa mga book po na nagtuturo po ng pagtitiwala po sa Kanya, putting my confidence in Him.
And ginamit po sa akin ng Panginoon, yung pong sa Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Ano po? So sabi po doon ng Panginoon, ito po ay yung time na patay na po si Moses and he is telling Joshua to prepare for, he will cross the Jordan River, Dayan. And alam mo, nung naranasan ko yung rejection nga, dito ko napatunayan na ang Panginoon, kahit magbago man yung season, magbago yung instrument na gamitin niya, He's still the God of promises. At totoo na tutuparin po ng Panginoon yung mga pangako po niya sa atin. At nakakatuwa rin, Dayan, na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Quick lang po ito, habang po kayo. Ayan. So, hindi po ako pinabayaan ng Panginoon na sobrang masaktan at sobrang malugmok sa rejection kasi little did I know na yung Joshua pala ang gagamitin sa akin ng Panginoon na magtiwala lang sa Kanya despite of heartbreaks and despite of rejection. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon na malungkot na lang, na nandun na lang ako sa point ng buhay na nagtatanong bakit hindi ako natanggap, ganyan. Salamat po sa Panginoon kasi mabuti siya at totoo pa rin po siya sa Kanya pong mga pangako. Well, Ate Love, nakakatuwa naman na marinig yung story mo, yung dun sa story mo, nakita ko talaga na nandun ang Panginoon. And I know that your story is a reminder to everyone that in all of our pain, there's always Jesus. And beyond all of it, dun sa mga rejection ng buhay, nandun pa rin naman ang Panginoon. Kaya wala po tayong ibang makita. May we all see His faithfulness, His unconditional love and grace towards us. And as we sing this afternoon, Village, let us thank God for His goodness in the first half of 2024. And let us surrender our plans we have for the next months of this year. And through 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 25, that says, "Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever." Sa pamamagitan po ng verse na ito, may we all be reminded of the reason why we run and what are we after. Village, despite of our heartbreaks, world's rejections, sorrows, and any other pain, let's run for an eternal prize, a life with Jesus. And as we sing this afternoon, let's ask Jesus to put it in our hearts that He is Lord, He is able, and nothing is too hard on Him, for He is a promise keeper, and His love endures forever. Village, let's praise God and be in awe of His being as we worship His name. Let's shout His name, Jesus! Alright, good afternoon, Village. Good afternoon. Yan. So, before we sing this song, we'd like to invite everyone. Tayo po lahat ay tumayo. Yan. So, this song is all about kung gaano po kawalang, pagdating po sa Panginoon, wala pong imposible ho sa Diyos. No? At tanungin mo yung katabi mo bago tayo kumanta. Sabi mo sa kanya, ano ba yung bagay na binabangga mo ngayon? Ano ba yung bagay na binabangga mo ngayon? Yan. So, ako po personal bilang pastor at bilang padre de pamilya. So, marami din po ako mga bagay na binabangga at sa aking pang-araw-araw na paghakbang sa Panginoon, isang bagay lamang yung pinapaalala ng Diyos sa akin. Ang sabi niya, sabi po dito sa kanta ay, I know you can. God can. Sabi mo sa katabi mo, ano man yan, you can, but God can. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Sige, bigyan mo ng energy. Sabihin mo sa Kanya, kaya ng Diyos.
Ngayon, sa pagkanta natin, makita natin sa ating pag-awit, sa ating pagsamba na kaya ng Diyos. No? Palakpakan natin ang Panginoon. Oh Lord Jesus, we worship you. We praise you this afternoon. Come on, let us sing. Come on. I've seen you do it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne, and we all know you can do a miracle. You're the Lord of all. You are able. Come on, you can. You can move a mountain. There's a doubt about it. You are able. Yeah. I know you can. Sing. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. One more time. I know you can. There is no other, nobody greater than you. Come on. Sing. I know you can. One more time, sing. I know you can. Here we go. I keep my eyes fixed on you. Nothing's gonna take this praise away. I'm holding on tight to you. You're the only one who makes a way. You can sing into a miracle. You're the Lord of all. You are able. You can move the mountain. There's no doubt about it. You are able. Okay. I know you can. Sing. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you, Jesus. I know you can. Nobody greater than you. Give your praise to Jesus. I know you can. I know you can. Sing with us. You're working all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. Come on this afternoon. Let us praise His name. Let us shout His name. And as we sing this song, kung ano man po yung mga bagay na ating kinakaharap, God can. And let us sing the name of Jesus. Come on, village, sing. Say Jesus, 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 Jesus. Come on, Jesus, Jesus, oh Jesus, 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 Jesus. Jesus. Oh, you working all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you always be good. In your presence I will be found. We know that you can, Lord Jesus. Oh, we praise your name. Salamat po. Let me read this verse from Luke chapter 15, verse 3. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Alam niyo po, grabe ho yung pagmamahal po ng Diyos sa atin. Sabi nga po dito sa kanta is reckless. Pag sinabi po kasing reckless,
Parang hindi niya na po inisip yung kanya kong sarili. Grabe ho yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Simula pa lang na ando na po siya eh. Simula pa lang po na tayo po ay pinili po ng Diyos. At yung pagmamahal po ngayon ng Panginoon ay pinakita niya po sa krus po ng Kalbaryo. Minsan po sa buhay natin, sabi nga po, tayo naging isang naliligaw na tupa. But Jesus leaves the 99 para lamang po maibalik tayo sa mainam na pastulan. And this afternoon as we sing this song, Jesus, thank you. Thank you for your reckless love for me. And let us come to the Lord this afternoon while we are singing this song. Oh, thank you, Jesus. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Let us come to the Lord. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Let us thank the Lord Jesus. When I was a fool, still your love fought for me. You have been so, so kind to me. When I felt no one, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Let us sing. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, a mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't turn down, coming after me. Let us sing to Jesus. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down,
of God. Oh, He chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love. And we thank you, Jesus. Oh, He chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you, Jesus. Let us come to Him and let us thank Jesus this afternoon. Salamat po, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang Diyos na nagtawid po sa amin at inalis mo kami sa Ehipto ng aming mga buhay. That's why we're here this afternoon. We're singing because of you, because of your reckless love. I won't forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh, Yahweh, let us sing. You're the God who fights for me, Lord. Everybody sing. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You have turned upon the sea. You have led me through the deep. Hallelujah. The cloud parting is a sign that you are with me. The fire by night is the guiding light of my feet. 'Cause you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh, Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have turned apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory.
me by the hand. You march me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you, God. I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. You step into my Egypt, you took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you, God. I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. You're the God who fights for me, Lord of everything. Everybody say hallelujah, hallelujah. You have turned upon the sea, you have led me through the deep. Jesus, oh, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have turned upon the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Step into my Egypt, God. You step into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you, God. I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. You step into my Egypt, you took me by the hand. You marched me out in freedom, straight to the promised land. Now I will not forget you, God. I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. You delivered us from our spiritual Egypt, Lord. From darkness into light. We thank you for that, Lord Jesus. We have witnessed your power. We have witnessed your love. Oh, you turn about the sea, our spiritual Red Sea. Salamat, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na nagtatawid, Panginoon. Ang ulap sa umaga, ang apoy sa gabi, Panginoon, na siyang gabay ho namin. Nagpapakita, Panginoon, ng iyong pagsama, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil andito ho kami at nakatayo. Dahil ikaw ang Diyos na tapat na nangako po sa amin. Ang Diyos na tapat na tumutupad ng kanyang pangako. That I will be with you. Salamat po, Panginoon. O Panginoong Jesus. Sapagkat di ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. And this afternoon, we just want to glorify your name, O Lord. Your name, O Jesus. Pinupuri ka namin, sinasamba, tinatanghal, dinadakila. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus ng Biblia. Amen at amen. So magandang hapon po sa ating lahat. Last Sunday po, ang huli nating pag-aaral patungkol po sa mga parables. And next Sunday po, ay mag-open ulit tayo ng bagong series. Okay? So ngayon po ay
Anong buwan na ngayon? August na po at isang buwan na lang. Pag natapos na po ang August ay may sisilip na naman po sa atin. Sino kaya? Tatalino ng ating mga Okay, sisilip na po si Jose Marichan. Okay, bare months na. Malapit na po ang September. So malapit na po ang Pasko. So lagpas na ho tayo sa halos kalahati ng taon. At habang nakikinig ako doon sa dalawang nag-host kanina, Naalala ko lang po si Job. Lagi pong pinapaalala sa akin ng Panginoon ang kwento po ni Job every time po na ako ho ay mapapanghinaan dahil sa mga nangyayari sa buhay, Di ba minsan parang gusto mong tanungin ng Panginoon, bakit nangyayari to? Bakit kailangang maranasan namin to? Tapat naman kami sa iyo, naglilingkod naman kami, naninilbihan kami sa iyo. Pero ang galing lang po ni Job, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na ang pananampalataya po ni Job, pakinggan po natin mabuti, ang pananampalataya po ni Job ay hindi po nakabatay sa kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay niya. Ang pananampalataya po ni Job ay nakabatay po sa kung sino ang Diyos. Naunawaan po natin. At sabi nga natin kanina, yung kanta kanina, di ba? I know God. Sabi niya ganun, di ba? I know you can. Kaya ng Diyos. Kaya si Job, sa kabila ho nung nangyari sa kanya, nawala ho lahat sa kanya, nanatili ho siyang naglilingkod, tapat at naninilbihan po sa Panginoon. Alam niyo ho, may pinuntahan po akong burol last Saturday ba ako nagpunta, Friday? Basta po, isa ho siyang kaibigan, matalik po na kaibigan po namin. Sabi ko, Panginoon, kailan po titigil yung pagmumourn? Kailan po titigil yung pagdadalamati ko? Alam niyo, nung nandun ako sa kanyang kabaong, hindi ko na ho napigilan. Tagal ko doon, iyak lang ho ako ng iyak. Kasi kung mayroon hong mga tao po na unang nakilala ko sa San Juan, na talagang naging totoo po sa akin, sa buhay ko, naging tapat na kaibigan, isa po siya doon, na parang isa siya na kaya niyang humarap ng isang bala, kaya niyang tumanggap ng isang bala, mailigtas lang po ako. Ganun po sila, ganun po siya sa amin, kaya sabi ko, Panginoon, grabe, hindi pa tapos ako magdalamhati, ito na naman. Hindi pa ako nakaka-move on sa tatay ko. Ito na naman, alam niyo yung sakit. Matagal po namin siyang hindi nakasama sa church. Nung last time na mag-uusap po kami, sabi niya sa akin, kahit hindi niyo na ako nakakasama sa loob ng church, sabi niya, never akong umattend sa hindi kalooban ng Diyos. Sabi niya gano'n. Tapos nire-request niya kay Ate Eds na kantahan siya ng mga kanta natin sa church. Alam niyo po yun. Ang kinanta naman ni Ate Eds ay hindi sa church pero tawa siya ng tawa. At yun na po yung last naming pagkikita at nung Friday po, nakita ko siya, nasa kabaong na po. Pero yun nga po, sa mga panahon pong ito, wala po kong ibang pinanghahawakan, kundi ito po yun, minsan po kasi, di ba marami tayong naririnig pag nasa Panginoon ka, iingatan ka, ilalayo ka sa sakit karamdaman, ganito, ganyan, lahat ng problema mo masusolusyonan, lahat ng kailangan mo matutugunan. Minsan ho, nakakarinig ko kayo ng ganyang mga turo, pero hindi po yun yung katotohanan. Kasi pag nasa Panginoon ka, hindi pinangako ho ng Diyos na ang buhay natin ay malalayo ho sa ganito, malalayo ho sa aksidente, sa kapahamakan, sa sakit karamdaman, sa gulo ho ng buhay, sa hamon ng buhay, hindi po. Pero ito po ang pangako ng Diyos, na dumaan man tayo sa mga dilim ng buhay, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya ho tayo pababayaan. Kasama po natin siya. At kahit hindi ho natin maintindihan yung mga nangyayari sa buhay po natin ngayon, hindi mo maintindihan bakit kailangang may mamatay, bakit kailangang ganito. Isang taon pa lang nawala yung nanay niya, sumunod na siya. Alam niyo, hindi ko alam kung anong iniisip ng pamilya niya.
Pero, yun nga po lagi nating sinasabi, ang Panginoon po ay mabuti. Sa lahat po ng sitwasyon ng buhay po natin, ang Panginoon po ay mabuti. At patuloy po natin siyang pagtiwalaan sa atin pong mga lakbayin. So, whatever your journey right now, ano man pong mga lakbayin na meron po tayo ngayon sa mga panahong ito, pagtiwalaan po natin ang Panginoon that He is faithful, He is still good. Kahit po anong mangyayari, mabuti po ang Panginoon. So, sabi ko nga po, tayo po ay lagpas na po sa unang parang kalahating taon ng 2024. Kamusta naman po ang atin hong paglago spiritually? Okay? Kamusta naman po ang ating paglago sa ating mga karakter bilang anak ho ng Panginoon, tagasunod ho ni Kristo? Okay? Kamusta ho ang bawat isa? Are you growing in Christ? Lumalago po ba tayo sa ating relasyon sa Panginoon? Lumalago po ba tayo sa ating pong kalapitan sa Diyos? Lumalago po ba tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon? Lumalago po ba tayo sa ating mga spiritual discipline? Kamusta ang ating devotion? Lumalago po ba tayo? Diba? Sino ho dito yung nagkakaroon ng time to study the Word of God? Mga kabataan, bawat isa, hindi lang po kabataan, pag hindi ho kayo nag-aral ng salita ho ng Diyos, ang dami ngayong naglalabasang mga maling turo. Naunawain ho natin, kaya napakahalaga. So, kamusta po? Kamusta ho ang ating paglago? Diba? Sabi ho natin, ang isang halaman, bago siya maging halaman, nag-uumpisa sa isang buto. Pag tinanim mo siya, sisibol po. At hindi ho siya mananatiling punla. Naunawaan ho natin, wala hong buto na pag tinanim ho natin ay mananatiling punla. Yan po ay lalaki, magbubunga. Kaya po, kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Ngayon po hapon, tingnan lang ho natin, are we growing sa ating spiritual na buhay? Sa pananalangin po natin, lumalago po ba kayo? Sa inyong pagsamba sa Panginoon, lumalago po ba tayo? Yan po yung tanong. Baka mamaya, pag pinag-lead ka ng prayer, 5 years ka ng Christian, hindi mo pa kayang manalangin. Okay? Hello? Diba? So, kamusta ho tayo? Pag pinag-exhort ka, kahit isang verse lang, wala ka pang alam na verse. So, kamusta po ang bawat isa sa atin? Lumalago ho ba tayo? Naunawaan po natin, baka hanggang ngayon, minsan sinasabihan ko yung anak ko kasi sobrang nila yung bini. Sabi ko sa kanya, puro ka na bini. Wala ka nang alam kundi yung sabi ko, manood ka naman ng praise and worship song. Sabi niya, sabi nung anak ko, marami naman akong kabisadong kanta, mami, about kay Jesus. Sabi ko, alam niyo yun, kasi makabataan ngayon, sobrang sa bini, diba? Although, maaayos po sila, pero sa atin po ngayon, ang tanong po sa atin, kamusta ho ang ating spiritual growth? Okay? Yung paglago ho natin spiritually. Sabi ho sa Ephesians 4, verse 12 to 15, basahin lang po natin at dito ho tayo, ito po ang ating pag-aaralan. Kaya ho, yung series po natin sa susunod na Sunday ay tungkol ho sa Espiritu ho ng Panginoon. Ang aklat pong ito ay nagtuturo po tungkol ho sa Espiritu ho ng Panginoong Jesus. Kaya ho, yun ho ang ating tatalakayin. For 1 month siguro yon. Sabi niya, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become what? Mature. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung immature. So mamaya papag-aralan natin, ano ba yung mga sign ng hindi ka pa lumalago? Okay, sabi niya, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then, sabi niya, eto ho,
Bakit ho natin kailangan pong mag-aral ng malaliman, ng patungkol ho sa salita ho ng Panginoon, para lang ba may alam tayo? The ultimate goal kung bakit gusto ho natin talikuran ng pagiging bata for us, para ho tayo ay lalong mapalapit ho sa Panginoon. Naunawaan ho natin, then we will no longer be infants. Okay, sino ho dito yung matanda na pero isip bata pa? Okay? Yung matanda ka na pero nagdadabog ka pa, nagtatantrums ka pa. Diba? May mga ganyan ba? Okay? Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves. Ikaw ba ay nadadala pa ng mga maling turo? O pag may nagturo sa inyo, si Yahweh at si Jesus Christ ay hindi iisa. Yan, yung mga ganyan. Kamusta ho tayo? Sabi niya, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves. Nakakita na kayo noon, yung isang bagay, yung paalon-alon lang siya dun sa dadalhin ng alon, babalik ng alon, dadalhin ulit ng alon sa tabi ng buhangin, babalik na naman ang alon sa parang ganun lang, Sabi niya, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Sino pa ho dito yung nadadala ng mga kasinungalingan? So, napakahalaga. So, kamusta ho tayo? Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Kamusta ho ang ating spiritual na paglago? Kamusta ho ang ating karakter bilang mga mananampalataya? Lumalago ba? O you're still the same? Diba? So, sabi yung ganun, kapag tayo ho ay nasa Panginoon, kailangan meron hong paglago. Okay? Sabi niya, instead, speaking the truth in love, we will grow. Okay? Sabihin natin, grow. Okay? We will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. Kailangan po, lumago ho tayo patuloy na maging katulad ho ni Kristo. Naunawaan ho natin, so napakahalaga ng paglagong spiritual. 2 Peter 3 verse 18. But you grow. Ayan, grow na naman. Kailangan daw po lumalago tayo. Diba? But you grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior. Paano tayo lalago? Wala kang life group. Wala kang Bible study na ina-attenan, okay? Kasama mo yan. Paano ka lalago sa panalangin? Hindi ka uma-attend ng, solitude. Okay, paano ka lalago? Hindi ka uma-attend ng mountain soar. Okay? Kasi sa mga bagay na to, sa mga ginagawa natin ito, dito natin mapapalago. Pakinggan natin mabuti. Dito natin mapapalago ang karanasan natin sa Panginoon. Diba? Naalala ko nung mga panahon ko, nung bago-bago po ako, attend ako ng camp, attend ako ng yung nag-start ako sa mga prayer meetings, dun ho lumago yung karanasan ko sa Panginoon. Naunawaan ho natin, sabi niya, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi niya, to Him be glory both now and forever. Okay. Sabi ho ni Leonard Sweet, ganda ho lang sinabi niya, you can't follow Jesus and stay where you are or remain the same person you are. Okay, may pagbabago ba sa atin? May paglago bang nangyayari? Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Sabi niya, you can't follow Jesus and stay where you are or remain in the same person you are. Lumalago ba ang kaalaman natin patungkol sa Panginoon? Lumalago ba ang atin hong karanasan sa Panginoon? Naunawaan ho natin? Following denotes movement. Okay? Ang pagsunod po kay Kristo, hindi po dapat stagnant. Hindi ka lang nandoon sa lugar na kung nasaan ka. Dapat ho, meron ho yung pag-usad. Sabi niya, following denotes movement, living where you were. Meron kang iiwanan. Okay? Kung dati nandito ka, dahil sumusunod ka sa Panginoon, lilipat ka ho. Pauna ka naman, diba? So sabi niya, following denotes movement, living where you were, and always finding yourself in a new location that the place, pakinggan ho natin. Sabi niya,
Ang pagsunod daw po kay Kristo ay lagi kang naghahanap ng isang lugar na kung saan doon ka inilalagay ng Panginoon. Okay? Following denotes movement, living where you were and always finding yourself in a new location, the place where Jesus wants you to be. The question is, yung bang lugar na kung saan nandiyan ka, yan ba ang lugar na pinapapuntahan sa'yo na gusto ng Panginoon na nandiyan ka? Yun yung tanong mo sa atin, ano ho? So dapat ho, may movement. Okay, dati ay John 3:16 lang yung alam mong verse. Ngayon nadagdagan na ng 3. Diba? Ano na ang mga verse na alam mo natin? Diba? So meron ka ng ibang verse na alam. Joshua 1:9, diba? Jeremiah 33:3. Yan lang ho yung kasi mga kabisado ko eh. Naunawahan ho natin. Kaya ho, kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Lumalago ho ba tayo bilang isang mananampalataya? Naunawaan ho natin. Yung bang lumalago ka ba sa iyong karakter bilang isang mananampalataya? Ang tagal mo nang uma-attend, pero matigas pa rin yung ulo mo. Hindi ka pa rin sumusunod sa magulang. Bakit? Diba? Sabi ho, the life of faith is the life of following. Okay? Naunawaan ho natin. May pagsunod po. Okay, sabi ho sa 2 Peter 2 verse 18. Pakinggan ho natin. For uttering arrogant words of vanity. Sabi niya, pompous words disguised to sound scholarly or profound, but meaning nothing and containing no spiritual truth. Yan. Parang basta ka lang naman makapagsalita at basta ka lang makasabi pero wala namang katuturan ang sinasabi mo. Hindi ho doctrinally sound ang mga sinasabi. They beguile and lure using lustful desires by sensuality, those who barely escape from the ones who live in error. Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Sa pananalita po ba natin? Lumalago ho ba tayo? Diba? Sino ho dito yung antagal mo ng Christian, pero ang mga lumalabas sa bibig mo ay puro negative pa rin. Parang wala kang pananampalataya, parang wala kang Diyos. Naunawaan ho natin, Ephesians 4 verse 14. Then we will no longer be infants. Hindi na daw po tayo katulad ng isang bata. Hindi na daw po tayo katulad ng isang bata na nadadala ho ng mga alon, na madaling impluwensyahan. Yung parang alam mo namang, yung sino dito yung wala kang paninindigan pagdating ho sa Panginoon. Wala kang paninindigan pagdating sa salita ng Diyos kasi hindi mo alam, di ka nagbabasa. Pag sinabi sa'yo, ang Jesus, ang Panginoong Jesus, sabi nga, ang Jesus na sinasabi mo ay tao lang. O paano ka na? Kasi hindi ho tayo nag-aaral. Hindi ho natin inaaral po ang salita ho ng Panginoon. Alam niyo ho, tingin ho kayo sa akin. Minsan, mabuti din po yung nagtatanong tayo sa ating sarili. Gaano kadaming oras ang inuubos ko sa social media? Gaano kadaming oras ang inuubos ko sa panonood ng mga pelikula? Nag-overnight kayo, inaabot kayo ng madaling araw. Pero ang tanong, do you spend time kahit po isang oras sa pagbabasa ho ng salita ho ng Diyos? Yun ho yung tanong. Nakakalungkot ho, ano? Gaano kadaming oras ang inuubos ninyo sa pakikinig ng mga kanta na hindi ho, 'di ba? O gaano kadaming oras ang inuubos ninyo sa maraming bagay, pero gaano naman po kadaming oras ang ini-spend nyo para makausap nyo ang Panginoon? Paano nyo ba kakausapin ng Panginoon? Paano ako makikinig sa salita ho? Paano ako makikinig sa boses ng Diyos? Hindi ko naman naririnig ang boses ng Diyos. If you don't hear the voice of God, read the Word of God. Kasi yun ho ang boses ho ng Diyos. Doon magsasalita ang Diyos sa kanyang salita. Paano nyo ho malalaman ang boses ho ng Panginoon if you're not reading the Word of God? Naunawaan ho natin. Sabi mo sa katabi mo, hello. Diba? Ilang oras ho kayo nagtatrabaho sa maghapon.
Diba? Kamusta ang spiritual discipline ho natin? Kailangan ho, lumalago ho tayo. Unawaan ho natin. Sabi ho sa 1 Corinthians 3, verse 1 to 3, Dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. Sabi niya, hindi ko kayo makausap. Nang matino, nang maayos, kailangan ko makipag-usap sa inyo bilang bata. Kasi yung isip ninyo, pang bata, I had to feed you with milk, not with solid food because you weren't ready for anything stronger. Diba? Sabi ho ni Pablo, gatas pa ang kailangan ninyo. Gatas pa ang pinapakain ko sa inyo kasi hindi nyo kayang tanggapin yung solid food. Dapat solid food na ang kinakain ninyo. Solid food na dapat ang tinatanggap ninyo. Naunawaan po natin. Kaya ho yung mga members ho natin, konting hong magturo ka lang dito tungkol sa kasalanan. Ano ho? Grabe. Kamusta ho tayo? Lumalago ho ba tayo? Salita ho ng Panginoon ang tinuturo. Kaya alam mo, may nasasaling ho sa atin. Sabi ho ni Pablo, hindi ka ready because you are still infant na supposed to be. Hindi ka na dapat bata eh. Pang solid food ka na eh. Naunawaan ho natin. Kaya ang dali niyong magtampo, ang dali niyong gumawa ng, diba? Nagko-comment kayo ng kung ano-ano. Pag hindi ka napansin, magpo-post ka sa FB, yun ho ay sign ng immaturity. You are not mature. Hindi ho ganun. Kaya dapat ho, lumalago ho tayo. Unawaan ho natin yan. Sabi ho ni Pablo, sabi niya, I had to feed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger, and you still aren't ready. O sign of immaturity. Mahilig kayong mag-post at may pinatatamaan kayo sa inyong mga FB account, sign of immaturity yan. Sabi niya, pakinggan ho natin. Sabi ho ni Leonard Sweet, be careful with your words. Once they are said, they can only be forgiven but not forgotten. Naunawaan po ninyo, mag-ingat kayo sa inyong mga sinasabi sapagkat pag nasabi nyo na yan, na-post nyo na yan, pwede lang huyang patawarin pero hindi na po kayang kalimutan. Nakatatak na ho yan sa lahat ho ng nakabasa ho yan. Nandyan na ho yan. Ulitin ko po. Be careful with your words. Once they are said, they can only be forgiven, not forgotten. Kamusta po tayo? Lumalago po ba tayo pagdating sa ganyan? Unawaan ho natin. Colossians 4 verse 6. Marami lang ho akong verse patungkol ho. Kasi gusto ko lumago ho tayo. Sabi niya, let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. Okay? Lumalago ka ba pagdating ho sa pagkikipag-usap sa mga nakakaharap mo? Naunawaan po natin. Paano pag nagawan ka ng mali niyan? How will you confront that? Paano mo siya kakausapin? Sabi ho ng Panginoon, let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. So dapat lumalago din po tayo sa mga bagay na ganyan. Hindi agad-agad nagagalit, hindi ho agad-agad magsasabi ho ng kung ano-ano. So lahat ho tayo tinuturuan ho ng Panginoon. Hindi lang ho lahat, kahit ako po. So Colossians 4 verse 6. So tingnan nyo ho yung katabi nyo ulit. Sabihin nyo sa kanya, sabihin mo, it is time to grow up. Okay? As a church, tayo naman po ito lahat. Okay? Lahat po tayo. It is time for us to grow up. Kailangan po nating lumago. Naunawaan po natin. Okay, sabi ho sa 1 Corinthians 13 verse 11, Living Bible Translation, sabi ho niya, when I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child. But when I grew up, I put away, lumaki ka na eh. Malaki ka na.
Unless na lang hindi ka normal. Normal ka naman. Diba? So sabi niya, when I grew up, I put away childish things. So kailangan po natin, sabihin mo ulit sa katabi mo, kailangan nating lumago. Naunawaan ho natin. Okay, so kung makikita ho natin sa Ephesians 4, dito ho natin, so number 1 po na makikita ho natin, we must have the desire to grow. Sabihin ho natin, desire. Okay, we must have the desire to grow. Ikaw ba, nagnanais kang lumago? Okay? Ikaw ba gusto mong lumago as a Christian? O gusto mo na lang manatili na diba? Kung anong kalalagayan mo ngayon. Naunawain ho natin, kailangan ho lumalago ho tayo. We must have the desire to grow. 1 Peter 2 verse 2. Sabi ho, ay like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Kaya sabi ho ng Panginoon, ano bang mga alam nyo, elementary teaching pa rin patungkol sa Panginoon? Panimulang turo pa rin ang alam po natin. Kailangan lumalago ho tayo. Unawain ho natin. Sabi ho, meron ho tayong, kung young professionals ka, may life group sa Kiyak Haha. Nagba-Bible study kayo doon, diba? Okay? Meron ho tayong next sa mga youth ho natin. Meron ho tayong solitude, prayer meeting para lumago tayo sa pananalangin. Naunawaan ho natin. At meron ho tayong wide awake, meron ho tayong mountain soar, meron ho tayong, alam ko, every year meron ho tayong parang extended praise and worship. Naunawaan ho natin kasi yan ho yung magpapalago ho sa atin. And at the same time, you must have your personal discipline. Kamusta ho tayo sa bahay ho natin, sa araw-araw na buhay natin? Ito lang ho, kaya tinatanong ko, meron ho ba kayong time na magbasa ho ng Bible? Kahit ho, wag ng isang oras, kahit 15 minutes lang. Naunawaan ho natin, meron ho ba tayong oras para magbasa ho ng salita ho ng Panginoon? If you're not doing that, you will not grow in your spiritual journey pagdating ho sa Panginoon. Diba? Sabi nga po nila, it is good yung physical exercise, yung pagdadayet kasi gusto mong maging maayos, pero pinakamahalaga po ay spiritual training and exercise. Diba? Masyado mong pinapaganda yung katawan mo, pero yung loob mo, kamusta naman? Diba? Panlabas lang yun eh. Pero yung loob ho natin, yung soul ho natin sa pagdating ho sa Panginoon, kamusta? Anong laman? Diba? Mga kabataan, kamusta ang relasyon nyo sa Panginoon? Kamusta ang spiritual journey nyo sa Panginoon? Lumalago ba kayo? Naunawaan po natin, sabi ho dyan, una ho, kailangan magkaroon ho tayo ng hangarin, ng kagustuhan na tayo po ay lumago. Pag ayaw mo, wala tayong magagawa dyan kung ikaw mismo, diba? Pero ang kalooban ng Panginoon, tayo po ay lumago. Sabi ho, desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire which transcends everything. Kapag gutom ka, if you are hungry for something, gagawin mo lahat para makuha mo yun. So pag sinabi ho natin desire, gutom. Kaya nga ho, pag may nag-a-apply ng trabaho, yung employer ho, mas gusto niya yung gutom kaysa dun sa ang dami hong nagawa. Kung hindi naman gutom sa trabaho, wala yang gagawin. Ang tanong ho sa atin, gutom ka ba na lumago pagdating sa spiritual life mo? Yun o yung tanong eh. Gutom ka ba na lumalim sa pananampalataya? Gutom ka bang lumalim sa pagsamba ho sa Diyos? Gutom ka ba na lumalim sa pananalangin? Gutom ka ba na lumalim ho na makilala mo lalo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-aaral ho ng salita ho ng Diyos? Naunawaan po natin, desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but a keen, pulsating desire which transcends everything. So dapat ho, sabihin mo sa katabi mo, anong kinagugutuman mo ngayon? Gutom ako na magkaroon ng
Diba? Kamusta naman tayo? Alam niyo yun? Okay, so number 1, we must have the desire. Kailangan gutom ho tayo, may kagustuhan. Hindi lang po basta gusto eh. Yung gutom ka talaga na gusto mong lumago. And number 2, we must maintain the desire to grow. Sabihin natin, maintain. Diba minsan, umpisa ka, gutom na gutom ka sa paglago, pero hindi ho natin na maintain hanggang sa dulo. Okay? Sabi ho sa Hebrews 5, verse 11 to 13, sabi niya, concerning this, we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull and sluggish in your spiritual hearing. Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? O yung Sunday na lang, gaano ka-excited na umattend ng Sunday? Ang tagal-tagal naman magturo ng pastor doon, tapos ang kakainin naman lugaw. Diba? Ganyan. Kaya hindi ka na-attend. Yung parang, you are not concerned sa paglago mo na ito yung isang paraan para ako'y lumago sa inyo, Panginoon. Hindi lang ako doon basta a-attend, pero alam ko na mayroon kang ginagawa sa aking spiritual na buhay. Diba? Sino ho dito yung sluggish when it comes sa pag-attend ho ng mga gatherings, prayer meeting, diba? Mga Bible study, life group ninyo, may life group pero hindi ka a-attend. Paano ka lalago? Yun ang sinasabi ho natin eh. Gutom ka ba na lumago at malaman po, matuto ng patungkol sa Panginoon at yung kalapitan ho sa Diyos? Karanasan ho sa Panginoon. Yung pananalangin po, karanasan ho yan sa Diyos. Ang pagsamba ho sa Panginoon, karanasan ho yan sa Panginoon. Unawaan po natin, yung mga kwento po ng mga kabataan po natin, naalala ko po, yung hawak po sila dati ni Pastor Sed. Nag-pray ho sila sa Balagbag at doon nila naranasan ng Panginoon. And after that, binago ho ng Diyos ang buhay ho nila. Diba? Yun ho yun eh. Sa pananalangin, sa pagsamba ho sa Panginoon, doon ho natin mararanasan ang karanasan ho natin. Karanasan ho yun sa Diyos. Kaya ho, kung hindi kayo gutom sa mga bagay na yan, hindi ho kayo lalago. Papatawag ka ng Wide Awake, iilan ang pupunta. Papatawag ka ng Mountain Soar, iilan ho ang pupunta. Diba? Sabi ko, Lord, paano ho tayo lalago? Sabi ho ni A.W. Tozer, complacency is a deadly foe of all spiritual growth. Kung kontento ka na dyan sa kinalalagyan mo, wala ho. Yung parang okay ka na dyan sa kung anong kinaroroonan mo, sa anong kalagayan mo sa harapan ng Diyos, wala na ho. Ano po, hindi ka na ho magugutom sa mga bagay na magpapalago sa'yo patungkol ho sa Panginoon at sa relasyon mo at sa karanasan mo sa Panginoon. Unawaan ho natin. Sabi ho sa Hebrews 6 verse 1, ang linaw. Anong sinasabi? Salita ho ng Panginoon yan ha. So let us stop. Okay. Going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. Kamusta ang bawat isa ho sa atin? Sabi ho ng, diba? So dapat ho, sa mga gusto ho talagang matuto ho, every Sunday po, baka po mag-start na sa Sir Walter, nagtuturo siya every Sunday. After ho natin, may equipping pong nangyayari, especially sa mga workers. Ngayon, kung hindi ka gutom na lumalim at lumago, diba? Pipiliin mo na lang umuwi eh. Pero ito nga po, sabi ho, dapat ho, tapos na tayo dun sa elementary teaching pagdating ho sa Panginoon, sa kaligtasan, yun na lang po ang alam mo natin. Pero pag pinag-aralan mo ang salvation, ang lalim po niyan. Sanctification, meron pa hong adoption, ang haba ho niyan, justification. Alam mo ba natin lahat yan? Hindi ko naman sinasabing kailangan ho. Bakit ho?
Para lang ba tumaba yung ating utak? Hindi ho yun eh. Para ho lalo tayong mapalapit sa Panginoong Jesus na kinikilala at sinasamba ho natin. Naunawaan ho natin? Sabi niya, let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. Okay? So ngayon po, sa lahat ho ng workers, hindi pwedeng wala na ho kayong equipping. Every Sunday, umattend kayo. So yung mga hindi a-attend dyan, hindi kayo gutom sa paglago. Okay? Naunawaan po natin, napakahalaga po niyan. Nung isang araw ho ay nag-aaral ho ako. Kasi daming turo tungkol ko kay Yahweh. Patungkol ho sa, minsan magugulat ka eh. Ang galing-galing nito dati, ba't ngayon biglang So, kailangan mong aralin, sabi ko, Panginoon. At ituturo ho natin yan sa inyong equipping para ho magkaroon ho kayo ng knowledge po pag may nagtanong sa inyo. Okay? So, kailangan ho nating mag-aral at lumago. Tingnan ho natin, Philippians 3 verse 12 to 14. Ito nga ho si Pablo. Pakinggan ho nating mabuti. Ito na ha si Pablo na to. Sobrang galing niya ho when it comes to sa Bible, sa salita ho ng Panginoon. Lahat ho ng doctrines alam niya. Pero ano sabi ni Pablo? Napaka-humble ni Pablo. Not that I have already obtained it, this goal of being Christ-like or have already been made perfect, but I actively press on so that I may take hold of that for which Christ Jesus took hold of me and made me His own. Sabi niya, nagpatuloy siyang nagpapatuloy upang maging katulad po ni Kristo. Naunawaan ho natin. So tayo ho, kamusta? Brothers and sisters, I do not consider that I have made it my own. Yet, but one thing I do, forgetting what is behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal to win the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Yun naman ho bakit natin kailangang lumago? Diba? Sabi niya, I press on toward the goal to win the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Yun ho yun. Kailangan ho nating lumago sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa Panginoon. And number 3 po, we must put action to our desire to grow. Okay? Yung gutom ka, i-maintain po natin. Diba? Kapag meron kong inumpisahan, pagbabasa na ako ng Bible, okay? Kung gusto nyo mag-umpisa sa New Testament, wala akong problema. Kung gusto nyo mag-umpisa sa Old Testament, wala akong problema. Diba? Pag-aralan nyo ho ang Old Testament from Genesis. Sabi niya, biyaya ho ng Panginoon, ako po ay nakakapag-aral. Kaya hinihiling ko sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, grabe, ang dami ho naming books na kailangan pong basahin. At the same time, nag-aaral po ako, mag-umpisa po tayo ng ating Bible School. Ako po yung magtuturo. So, kailangan ko po talagang mag-aral. So, sabi nga doon, we must put action to our desire to grow. Kailangan ho, may gagawin ka. Diba? Alam niyo ho, sa tanda kong ito, nag-journal pa po ako. Ako ay may notebook pa rin at doon ko ho sinusulat. Minsan ho yung mga prayers ko po, nilalagay ko po, sinusulat ko po. Ay kapag ho, yung mga answered prayer, babalikan ko po yun. Kung anong araw ko yung sinulat. Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Sabi ho ay, willpower and desire when properly combined make an irresistible pair. Diba? Yung gusto mo talaga, yung bibigyan mo ng action. So, napakahalaga po. Okay? 1 Timothy 4 verse 7. Ito paalala ho sa atin, if you are good in something,
Nagpapakagaling ka sa school, mabuti ho yan. Nagpapakagaling ka sa trabaho mo, mabuti yan. Nagpapakagaling ka, inaayos mo yung sarili mo. Yung iba ho sa atin talagang nag-workout, nag-gym, wala hong problema yan. Pero meron hong mas pinaka-importante sa lahat, ang ating spiritual na paglago. Kamusta? Okay? In the end, pakinggan nyo yung mabuti. Pagharap nyo sa Panginoon, hindi itatanong sa'yo ng Panginoon gaano kalaki ang katawan mo. Okay? Gaano kaganda ang physical body mo, gaano kakagaling sa trabaho, hindi ho yan itatanong ho ng Panginoon. Naunawaan ho natin? Okay? So willpower and desire, when properly combined, make an irresistible pair. 1 Timothy 4 verse 7. Sabi ho dyan, reject worthy fables, refuse old wives' tales. Instead, train yourself toward godliness. Naunawaan ho natin? Kailangan i-train ho natin yung sarili natin na patuloy na maging katulad ng Panginoong Hesus sa karakter. Naunawaan ho natin, kaya kamusta ho tayo? Nadadala ka pa ba ng mga turong alam mo namang hindi patungkol sa Panginoon? Naunawaan ho natin, 1 Timothy 4 verse 8, physical training is good. Sabi ho yan ang salita ng Diyos, hindi ako nagsabi niyan. Physical training is good, but training for godliness. Sa ibang salin po, but training for spiritual discipline is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Kahit gaano kaganda ho yung katawan ho natin, kahit gaano tayo kagaling katalino, kapag yung loob ho natin, wala hong pundasyon pagdating ho at hindi matibay pagdating ho sa salita ho ng Diyos patungkol sa Panginoon, pag dumaan ka sa mga moments ng buhay, defining moments ng buhay, pagdating sa pagpili, pagdating sa mga choices, bagsak ka. Kaya kailangan po, sabi niya, physical training is good, but training for godliness, spiritual training is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Sabi ho yan ang salita ho ng Panginoon. Remember that life is not a walk in the park. Diba? Ang buhay po hindi ho madali. Sabi mo sa katabi mo, ang buhay hindi madali. Ngayon, pag wala kang spiritual training, pag dumaan ka ho sa bagyo ng buhay, kamusta ka? Okay? So ito daw po yung mga nagiging hadlang para hindi tayo lumago. Number 1, kasalanan. Kapag ho tayo nagpapatuloy sa pagkakasala ho sa Diyos, hindi ka ho lalago. Mahihiya ka lumapit sa Panginoon, mahihiya ka makipag-fellowship, mahihiya ka na magbasa ho ng salita ho ng Diyos. Dahil ho, meron kang nagagawang hindi tama sa harapan ho ng Panginoon. Kaya hindi ka lumalago eh. Kasi nga ho, nananatili ka sa kasalanan. Number 2, sino ba ang mga kasama mo? Sinong mga kaibigan mo? Okay, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, sino ang support group mo? Okay? So number 1, kasalanan. Number 2, kaibigan kasama. Sino ba yung lagi mong nakakasama? Sino ba yung mga kaibigan mo? Diba? Napapalapit ka ba nito sa Panginoon? Inilalayo ka sa Panginoon. Kaya hindi ka lumalago kasi yung mga kasama mo ayaw ho sa Panginoon. O tingnan ho natin. 1 Corinthians 15:33. Do not be deceived. Bad company corrupts good morals. So sino pong lagi niyong kasama? Okay, kaya ako'y natutuwa kasi yung mga young generation leaders po natin, lagi silang magkakasama. Nanonood sila ng mga movie patungkol sa panawagan, nagkukwentuhan sila ng kanilang mga karanasan sa Panginoon. Sabi ko kasi pag yung mga kasama mo, anong pinag-uusapan? Anong pinagkukwentuhan? Diba? Kamusta ho? Ulitin ko po, salita ho ng Panginoon, do not be deceived, bad company corrupts good morals. Kailangan ho, you are on the same direction. Okay, ulitin ko po. Dapat ho, parehas kayo ng direksyon. Kaya sabi ko itong mga young generation leaders natin, pag-usapan ay panawagan, imposibleng walang mag-full time dito. Parang may tinatawag na ata.
Okay? Sabi ho ay, piliin ho natin yung mga makakasama ho natin para lalo ho tayong lumago sa harapan ho ng Panginoon. And number, kasalanan, kaibigan, kasama, ano pa ho, kapaligiran, surroundings, okay? Kailangan may support system ka. May support group ka. Kaya nga ho, yung mga young couples ho natin, wag ho lang kayo lagi ang magkasama. Ilapit niyo ho ang inyong sarili sa mga taong alam niyong makakatulong sa inyo. Kasi kailangan po natin yan. Hindi ho natin kayang gawin ho ang spiritual discipline ng tayo lang. Kailangan ho natin ng support group. Sabi ho, if you desire to grow in your relationship with God, don't do it alone. Find a community of people heading in the same direction. Kaya po, napakahalaga po. Kaya naalala ko ho yung isa hong malapit sa akin. Lagi niya sinasabi, dito niya sa The Avenue, dito sa San Juan, Batangas, natagpuan ang mga totoong kaibigan. At lalo siyang napalapit sa Panginoon. Diba? Sabi niya, naalala ko si Love, cum laude ka, Love, diba? Cum laude ka. Sabi niya sa akin, naku, kailangan palang mag-ingat ni Love, lahat ng cum laude nawawala. Sabi ko, hindi naman ganun yun. Pag ho napaligiran ka po ng mga taong meron hong, yung goal ay lalong mapalapit at mapagsilbihan ang Panginoon. Alam niyo ho yun, kailangan ho natin yun eh. Kaya yung mga pinag-uusapan natin, diba? Kailangan na aapuyan ang bawat isa. Okay? Napakahalaga po niyan. And number 4 po, ito daw po yung isa. At dito na ho ako magtatapos. Okay? Okay. Sino dito yung sobrang busy? Diba? Sobrang busy mo sa buhay. Ang dami-dami mong ginagawa. Okay. Sabi po ni John Mark Comer, basahin ko lang po Sabi niya, Corrie ten Boom once said that if the devil can't make you sin, he'll make you busy. O, pakinggan nating mabuti. Dito na ako magtatapos. Kapag daw hindi ka kayang tuksuhin ang kaaway para magkasala ka, ang gagawin sa'yo ng kaaway, ikaw ay gagawing busy. Yung bang, sabi ko nga, alam niyo yung laging ipinapakita sa akin ng Panginoon, there is always talaga a silver lining. Diba? Sa lahat ng nangyayari. Sabi ko nga dun sa amin po kasi, sabi ko, yung bang Sunday or kaligitnaan ng service, may mag-chat sa'yo, wala ng internet, na ganito, ganyan, ikaw naman tatakbo ka kahit kalagitnaan mo ng service. Sabi ko, kaya siguro, diba? Wala ka na parang hindi ka na makatulog sa gabi kasi isipin mo, baka may mag-chat na naman na walang ganito, walang ganyan. Parang wala ka ng peace. Kaya siguro parang sabi ko, Lord, ito ba yung way mo para, diba? Para naman po mabawasan ang stress sa buhay. Alam niyo, hindi ho natin ulitin ko po, akala ho natin, pakinggan ho natin, akala ho natin, ang dami-dami mong ginagawa dito sa loob ho ng church, ang dami-dami mong ministry. Akala mo productive ka. Yung ang dami-dami mong trabaho, parang pasalamat ka sa Panginoon kasi ang dami-dami kong trabaho. Pero nagiging hinder na para ho hindi ka makapag-devotion, hindi ka ho makapanalangin, hindi ka ho makapagsalita, makapagbasa ng Word of God. Okay? So sabi niya, Corrie ten Boom once said that if the devil can't make you sin, he'll make you busy. There's truth in that. Both sin and busyness have the exact same effect. They cut off your connection to God, to other people, and even to your soul. Totoo yun Dahil sobrang busy mo, wala ka ng time makipag-communicate sa Diyos. Wala ka na ring time sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, diba? Wala ka nang inintindi, kundi yung trabaho mo. And sabi niya, and even to your soul. So, kamusta? Pagkala mo sobrang busy ka, hindi po yan mabuti kapag nawawala na kayo ng time sa Diyos. Okay? Kaya ho yung mga
Tingin ko kayo sa aking lahat. Asan ang mga workers ho natin? Di ba pag may mga events tayo, sobrang busy ninyo. Pero tatandaan ho natin, huwag nating kakalimutan, baka minsan you are busy with the kingdom and not with the king anymore. Wala hong masama, pero pinaka-importante sa lahat, ang ating communion sa ating Diyos. Yung kalapitan ho sa Panginoon. Naunawaan ho natin, sabi po ni Oswald Chambers, many people today are pouring their lives out and working for Jesus Christ, but are not really walking with Him. Are we walking with God? Yung totohanan lang. Diba? Ang sipag-sipag mo sa ministry, pero meron ka bang personal time sa Panginoon? Okay? Naalala niyo ho si Enoch? Diba? Genesis 5:23 to 24. So all the days of Enoch were 365 years. Okay? And Enoch walked with God. Bunuin mo, buong buhay po ni Enoch ay siya'y lumakad kasama ho ang Panginoon. Diba? Akala ho natin, tingin ho kayo sa akin, akala mo, sipag-sipag mo sa ministry, akala mo malapit ka sa Panginoon. Hindi ho yun eh. Hindi ho yung sukatan ng kalapitan ho sa Diyos. Okay? Kahit masipag ka, ang tanong, kamusta ang personal na relasyon mo sa Panginoon? Gaano ho tayo kalapit sa Diyos? So this afternoon po, sabi ho, ang ganda lang ho nung tula, good timber does not grow in ease. Good timber does not grow in ease. The stronger wind, the tougher trees. The farther sky, the greater length. The more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snows, in tree or man, good timber grows. Okay, so ang maganda daw po na kahoy, ang magandang tabla, ay hindi po lumalago, ng maalwan. Di ba yung mga malalaking puno, yung malalaki hong mga matatayog na puno, di ba? Ilang bagyo ang napagdaanan yan. Di ba? Kaya ho sila lumalaki ho ng napakataas, di ba? At humahaba po, ilang bagyo, the more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snows, in tree or man, good timber grows. Kaya po ang bawat isa sa atin ngayong hapon, bakit nangyari sa'yo yan? You're expecting something good, pero hindi ho nangyari. You're expecting na ito ang magiging sagot ho ng Diyos sa panalangin mo, pero hindi ho nangyari. Remember po, pinapalago ka ng Panginoon. Tandaan po natin sa lahat ho ng nangyayari po sa buhay po natin, okay po, pinapalago ho tayo ng Panginoon. Bakit kailangan mong mag-aral ng salita ng Diyos? Para lang ba dumami ang alam? Hindi po yun. Bakit ho natin kailangang lumago sa harapan ho ng Panginoon? Para ho, yung kalapitan po sa Panginoon, kalapitan ho sa Diyos, patuloy ho nating maranasan. Unawaan ho natin, tandaan ho natin, uulitin ko po, ganun din po sa ating pananampalataya. Para lumago ho tayo, kailangan nating pagdaanan ng malalakas na hangin. Kailangan po nating pagdaanan ng marami hong bagyo. Kailangan po nating mabilad sa araw, ang ulan, lahat ho yan. Maranasan po natin sa buhay para lalo tayong lumago at para lalo tayong tumibay. Naunawaan po natin, do not question God right now. Kung ano man po ang spiritual journey natin ngayon, wag ho nating questionin ang Diyos. Siya ho ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari ho sa atin. Pagtiwalaan po natin siya at isa lang po ang sinasabi ho ng Panginoon sa atin. Ephesians 3 verse 17 to 19, Living Bible Translation.
then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Ganda, no? Ang ganda, no? Sabi niya, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Whatever your journey right now, sabi ng Panginoon, magiging tahanan ko ang iyong puso habang patuloy kang nagtitiwala sa akin. Your roots will grow. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Patuloy ka hong patatatagin at patitibayin ng Panginoon. And you may have the power to understand, as all God's people should, how wide. At dito ho natin mauunawaan kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, kung gaano kataas, kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Diba? Hindi naman talaga natin kayang unawain ng buong buo. Then you will be made complete with all the fullness of light and power that comes from God. Sana ho, bago matapos po ang taong ito, as we approach the next half of 2024, may we have the desire to grow, may we maintain the desire to grow, and we must put to action para ho tayo ay lumago. Hindi ho para marami ho tayong maging alam, para ho, bakit ho tayo magpapakalago sa harapan ho ng Panginoon para masabi lang na ganito, ganyan, hindi po. Our ultimate goal ay lalo ho tayong mapalapit sa Panginoon. Kaya po, ngayong hapon po, sana po ang bawat isa ho sa atin, if you are still immature, sabi ho ng Panginoon, iwanan mo na yan. Diba? Kailangan iwanan mo na ang mga elementary teachings about Jesus Christ. Lumago ho tayo. Naunawaan ho natin, jealous ka pa rin ba? Naiimpluwensyahan ka pa rin ba ng maraming maling turo? Magpakalago po tayo sa harapan ho ng Panginoon. At hayaan po natin na tayo ho ay patuloy na samahan ho ng Panginoon sa ating pong spiritual journey. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po sa hapong ito. Kami po ay nagpapasalamat sa pagpapaalala po sa amin, Panginoon, ng kahalagahan po ng paglagong espiritual, aming Ama. Kung paano po namin iniayos ang aming mga panlabas sa katawan, Panginoon Ama, ang panlabas sa kaayusan, ganun din po ayusin po namin ang aming spiritual na buhay sa inyong harapan, Panginoon Ama. Matuto po kami, Panginoon, na mag-aral ng iyong salita upang patuloy po kami, Panginoon Ama, na lumago sa aming pananampalatayang kalapitan po sa inyo. Patuloy po namin maranasan, Panginoon. Panginoon Ama, iwanan po namin ang mga turo, Panginoon Ama, na hindi po ninyo kalooban, Panginoon, mga turong pambata, kundi patuloy kaming lumago, lumalim, Panginoon Ama, sa pangalan po ng Panginoong Sugat. Lumalim sa pagsamba, lumalim, Panginoon, sa paninilbihan po sa inyo, lumalim sa pagbabasa na yung salita, Panginoon, lumalim sa pananalangin, aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Sugat. Lumalim po, Panginoon Ama, sa pakikipag-fellowship po sa aming pong mga kasama dito po sa church. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, ang paglago pong spiritual ay hindi madali. Marami po kaming mararanasan, maraming hamon na dadaan sa aming buhay. Ngunit sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, kasama ka po namin, di mo kami iiwanan, di mo kami pababayaan, Panginoon Ama. Ano man po kalagayan po ng bawat isa, anuman po ang lakbay ng iyong mga anak sa mga panahong ito, aming Ama, anuman po ang kanilang niluluhod sa inyo, anuman po ang kanilang iniiyak sa inyo, aming Ama. Patuloy po naming makita kung gaano po kalawak, kung gaano po kahaba, kung gaano po, Panginoon, na makakataas, Panginoon, Ama, ang iyong pag-ibig sa amin, aming Diyos.
that you will make our hearts your home, Panginoon Ama. Patuloy lamang po kaming magtiwala sa inyo. Panginoon, maraming salamat po. Salamat, Panginoon Ama, dahil alam po namin, Panginoon, that nothing is impossible with you. You can do miracle, O God. Sasamahan mo kami, itatawid mo kami. Sa loob po ng isang linggong dadaan, you will be with us, Panginoon. Patutunayan mo na ikaw ang Diyos sa buhay. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. That you are faithful, Panginoon Ama. That you are good all the time, Panginoon. Kayo po'y mabuti. At you are the God of all season, Panginoon Ama. Sa lahat ng panahon, in every situation of our lives, O Lord, we can trust you, Panginoon. Salamat po. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon Ama. Patuloy mo kaming samahan. Ingatan mo po ang bawat isa. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo po namin binabalikan lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen.